Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Leomer Pabol, shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, si Lynn ay nakaharap sa isang malaking oso, ang oso ay tumigil sa kanyang pagwawala, nang maramdaman nito ang lakas na tinataglay ni Lynn. Maya-maya si Lynn ay nagsalita ulit. Ano na malaking oso? Magtitigan na lang ba tayo? Kanina nais mo akong patayin, hinahabol mo ako upang patayin, pilit kong iniiwasan ka upang hindi ka masaktan. Ngunit inubos mo ang aking pasensya, ayoko mapagod sa isang katulad mong walang kwenta. Kaya kung gusto mo mamatay, umatake ka. Sigaw ni Lynn. Nang marinig ito ng malaking oso, ito ay lubos na nagalit. Narinig niya ang mga pangungutya ni Lynn sa kanya. Kanina huminahon ang malaking oso na ito. Ngunit nang marinig niya ang mga pinagsasabi ni Lynn sa kanya, ito ay bumalik sa pagkabangis nito. Sumigaw ang malaking oso. Roar, roar, roar. Pinagbabangga ng malaking oso ang mga malalaking puno, upang ito ay bumagsak kay Lynn. Nang makita ni Lynn ang mga puno na bumagsak, ito ay mabilis na kumilos. At nang makita ng malaking oso ang pag-iwas ni Lynn sa malaking puno, mabilis na tumakbo ang oso upang sunggaban si Lynn. Hindi napansin ni Lynn ang paglusob ng oso. At sa hindi kalayuan si Daryl ay nakita niya ang sitwasyon sa kanyang harapan. Laking gulat nito na si Lynn ay nakikipaglaban sa malaking oso na ito. Ano, si Miss Lynn ay nakikipaglaban ngayon sa malaking oso na ito? Ito ba ang oso na aking nakalaban kanina? Sabi ni Daryl sa kanyang isip. Ngunit napansin ni Daryl na medyo maliit ito at iba ang hugis nito kaysa kanyang nakita at nakalaban kanina. Tama, hindi ito ang oso na aking pinatulog kanina. Mukhang asawa niya ito. Naku, nasa panganib si Miss Lynn. Ang oso ay mabilis na lumusab sa kanya habang iniiwasan ni Miss Lynn ang mga puno. Kailangan ko gumawa ng paraan. Mabilis na kumilos si Daryl. At ang oso ay malapit na kay Lynn. Laking gulat ni Lynn sa kanyang pagharap, ang oso ay nasa malapit na sa kanya, wala na siyang oras upang iwasan ang malaking kamay nito. Maya-maya si Daryl ay biglang sumulpot sa taas ng oso. At ito ay kanyang sinipa. Ang sipa ni Daryl ay walang lakas. Oo, sinadya ni Daryl na sipain na lang ang oso at hindi gumamit ng kahit konting spiritual. Para hindi siya mabuko ni Lynn. Sa pagsipa ni Daryl, biglang napalihis ang hambalos ng malaking oso kay Lynn. At sa mga oras na ito hindi tinamaan si Lynn ng oso. At si Daryl ay tumamba sa kanyang pagsipa sa oso. Napatigil ang oso saglit, at nang makita ni Lynn na tumamba si Daryl, ito ay nagsalita. Anong kakayahan na mayroon ka, Vin? Kahit konting sakit ata ay hindi nakaramdam ang oso na ito. Sa tagal mo sa aming lugar, wala pa rin pagbabago sa iyong lakas. Napakawalang kwentang nilalang, sabi ni Lynn ng malakas. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay napamura sa kanyang isip at sinabi, ano, ang babae na ito, ginawa ko na nga siyang iligtas sa kapahamakan, kung hindi ko ginawa sipain ang oso na ito, hindi mawawala sa pagka-focus ang isang oso na ito at siya ay mapipinsala nito. Pero ngayon ako ay kanya pa kinukutya. Iba talaga ang pag-uugali nito ni Miss Lynn. Bulong ni Daryl. Nang makita ng oso ang figure ni Daryl, mas lalong nagwala ito. Dalawang nilalang na ang nakikita ng oso sa mga oras na ito. Mas lalong tumindi ang galit ng malaking oso na ito at ito ay lumusab ulit. Nang makita ito nila Daryl at Lynn, si Lynn ay handa nang patayin ang malaking oso na ito. Sige, lumusab ka upang mamatay ka. Nilabas ni Lynn ang kanyang heavenly bow.
at handa na bitawan ang araw nito. Ngunit si Daryl ay mabilis na pinigilan si Lynn at si Daryl ay sumigaw. Miss Lynn, wag. Itigil mo yan. May naisip ako paraan para mapigilan ang oso na iyan nang hindi gumagamit ng dahas. Nang marinig nito ni Lynn agad-agad niya inalis ang bow. At mabilis na umiwas sa lusob ng oso. Bang! Ang kalmo ng oso ay tumama sa malaking puno at si Lynn ay mabilis na nakaiwas. Ano bang pinagsasabi mo, Vin? Hindi titigil ang oso na ito, kung hindi natin ito papatayin. Kaya wag mo na ako pigilan pa. Kung nais mo mamatay sa oso na ito, magpakamatay ka, ngunit ako hindi ko hahayaan na kahit konting halos ay magagalusan ako nito. Sabi ni Lynn. Maya-maya si Daryl ay nagsalita. Kung ating papatayin ang oso na ito, mababawasan ang mababangas na hayop na nandito. At kung mangyari iyon, madali nang pasukin ng iba't ibang nilalang ang lugar na ito, at dahil doon, ang sagradong harang ay madali na nilang masira. Sabi ni Daryl sa malakas na tono. Nang marinig nito ni Lynn, ito ay napaisip. Tama nga ang Vin na ito. Ang mga mababanggas na hayop na nandito ay dapat pa namin pasalamatan dahil sila ang nagbabante sa lugar na ito kung nasaan ang sagradong harang. Bulong ni Lynn. At maya-maya nagsalita ito. Kung ganun sabihin mo sa akin ang pinaplano mo upang tumigil ang oso na ito. Sabi ni Lynn kay Daryl. At si Daryl ay nagsalita. Miss Lynn, ang oso na iyan ay tiyak ko na asawa ng oso na aking nakaharap kanina. Baka kaya galit na galit ang oso na ito dahil hinahanap niya ang kanyang asawa. Oo, Miss Lynn, mukhang asawa siya ng oso na aking natrap kanina habang ako ay naghahanap ng halamang gamot. Sabi ni Daryl kay Lynn. At nang marinig ito ni Lynn, ito ay nagsalita. Kung ganun, sabihin mo na ang dapat gawin. Maya-maya lulusab na naman ang oso na iyan. Sabihin mo na at para magawa na natin. Tuldok, sabi ni Lynn sa walang pasensyang tono. Nang marinig nito ni Daryl, sinabi niya na, dalan natin ang oso na iyan sa kanyang asawa. Halika, sumunod ka sa akin. Tayo tumakbo na, sabi ni Daryl. Nang marinig nito ni Lynn, ito ay napabulong. Ano? Tatakbo. Tatakbuhan ko ang mahinang nilalang na ito. Masyado nakakapagod ang ganon gawain. Kahit kailan wala pa akong tinakbuhan ng mga laban. Sabi ni Lynn ng malakas kay Daryl. Miss Lynn, makinig ka sa akin. Kung ating sasaktan ang oso na iyan, masasayang lang ang kanilang lahing nagbabante sa lugar na ito. Kaya halika ka na. Nang marinig ito ni Lynn, nagpas siya na itong tumakbo. Kinuha ni Daryl ang mga kamay ni Lynn at sila ay tumakbo. Nang mapansin ng oso ang pagtakbo ng dalawa, ito ay sumigaw, roar, at nagwala. Mabilis na hinabol ng oso sila Daryl at Lynn. At habang tumatakbo ang dalawa, sila ay magkahawak kamay. Hindi napansin ni Lynn na hawak-hawak niya din ang kamay ni Daryl at ito ay nagsalita. Saan mo ba natrap ang asawa ng oso na humahabol sa atin? Tanda mo ba kung saan sa lugar na ito kung nasaan ang oso na iyon ngayon? Sabi ni Lynn. Si Daryl ay sumagot, oo, Miss Lynn. Sabi ni Daryl, nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa na magkahawak pa rin ng mga kamay, at ang oso ay sumusunod sa kanila ng mabilis. Tuldok, saan ba, Vin? Maaabutan na tayo ng oso, saan ba sa lugar na ito? Sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay nataranta. Saan nga ba sa lugar na ito kung saan ko pinatulog ang oso na iyon? Tama, banda roon. Miss Lynn, halika, kumapit ka sa akin ng maigi. Lilikaw tayo sa kanan at sa bungad ay makikita na natin ang oso na iyon. Nang marinig ni Lynn ang mga sinabi ni Daryl, ito ay nagulat, at napatingin sa kanilang mga kamay. Ano? Nakahawak pala ako sa kamay nitong si Vin. Sobrang namula ang magandang mukha nito at ito ay nais bumitaw sa pagkakahawak. Ngunit ang hawak ni Daryl sa kanyang kamay ay masyadong mahigpit. Tuldok, nang makarating na sila sa kung saan nandun ang oso. Laking gulat ni Lynn sa kanyang nakikita. Bakit nakahiga ang oso na ito na para bang ito ay mahimbing sa pagkakatulog? Buhay pa ba ang oso na iyan? Akala ko ba na i-trap ni Vin ang oso na ito sa malaking dalawang bato na magkadikit? Bulong ni Lynn sa kanyang sarili na namumula ang mga pisngi nito. Nang mapansin ni Daryl ang pamumula ni Lynn, agad ito nagsalita. Miss Lynn, okay ka lang ba? Bakit tila namumula ka? Sabi ni Daryl. At nang marinig ito ni Lynn, ito ay nagsalita. Tumigil ka. Akala ko ba nakatrap ang malaking oso na iyan sa dalawang malaking bato?
Bakit parang wala ng buhay yan ngayon? At pwede ba maari mo nang bitawan ang kamay ko? Sigaw ni Lin. Nang marinig ito ni Daryl labis itong nagulat. At tumingin sa kanyang kamay. Medyo namula din ang muka ni Daryl. At mabilis na binitawan ang kamay ni Lin. Sorry Miss Lin. Hindi ko namamalayan na hawak ko ang kamay mo. Paumanhin. Sabi ni Daryl at ito ay nagsalita ulit. Oo Miss Lin. Naipit ang kanyang ulo sa malaking dalawang bato na iyon. Tinuro ni Daryl ang dalawang malaking bato, sa gilid. At si Daryl ay nakaisip ng isang pamamaraan upang mapaniwala niya si Lin. Baka sa kanyang pagpupumilit na makaalis sa pagkaipit ng kanyang ulo. Ito ay nahilo at nakatulog sa mga oras na ito. Sabi ni Daryl. At nang marinig ni Lin ang mga salita ni Daryl mas lalo pa itong nagalit. Anong sabi ng Vin na ito? Hindi niya alam na hawak-hawak niya ang aking kamay. Ibig sabihin hindi niya sinasadya hawakan ang aking magandang kamay. Anong kalokohan ang sinasabi nito ni Vin? Kanila lang inabot niya ang aking kamay. Oo, naiinis si Lin sa sinabi ni Daryl na hindi niya sadyang nahawakan nito ang kamay ni Lin. Ngunit para kay Lin ay sinasadya ni Daryl na hawakan ang kamay niya. At dahil doon, parang onti-onti nagustuhan ni Lin si Daryl. At sa pagtanggi ni Daryl, ito ay naiinis lalo. Lapos-tanganan talaga ang lalaki na ito. Lagi niyang tinatanggi ang kanyang mga nagagawa sa akin na walang kapaharakan. Bulong ni Lin. At maya-maya ang babaeng oso ay mabilis na lumapit sa kanyang asawa. At ito ay parabang naiyak. Roar, roar. Akala ng babaeng oso na ang kanyang asawa ay wala ng buhay. Nang mapansin ito ni Daryl agad ito gumawa ng isang paraan. At sinabi, Kaibigan oso, kung iyong mararapatin. Nais ko tignan ang iyong asawa kung ano ang kanyang kalagayan. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng babaeng oso. Ito ay medyo umatras sa kanyang asawa. At nagbigay hudyat kay Daryl. Kanina lang nang si Lin ay nais patayin ang babaeng oso na ito. Ito ay pinigilan ni Daryl at ito pala ay naririnig ng babaeng oso. Kaya medyo nagtiwala din ang babaeng oso kay Daryl. Nang makita nila Lin at Daryl ang pag-atres ng babaeng oso. Labis ang tuwa ni Daryl. Magaling. Nauunawaan ng babaeng oso na ito ang aking sinasabi. At si Lin naman ay medyo nagulat. Huwag mong sabihin Vin na intindihan ka ng oso na iyan. Sabi ni Lin sa pagtataka na tono. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!